Good day, Ading, and I'm here again. And dating gawe, magbabasa ulit. But this is the last session. Ngayon, ang gagawin mo lang ay magbabasa ka ulit. Then may itatanong ako mamaya, which is yun yung magiging post test natin this day. Actually, ito na ata yung pinaka-last session na natin. And ang pinaka-file na gagawin natin ngayon yung kung ano yung natutunan mo sa binasa mo or ibubuod mo at may message na din. Okay? Later. Okay? Okay. Ready ka na? Sige, start mo na gano'n. Lakas mo boses mo The Tale of the Three Brothers. There were once the three brothers who were traveling along a lonely winding road at twilight. In time, the brother reached a river too deep to wade through and too dangerous to swim across. However, these brothers were learned in the magical art, and so they simply waved their wands and made a bridge appear across the treacherous weather. They were halfway across it when they found their path blocked by a hooded figure, and it was Death. He was angry that he had been cheated out of the three new victims for travels actually drowned the river. But Death was cunning. He pretended to congratulate the three brothers upon their magic and said that each had earned a prize for being clever enough to evade him. So the oldest brother, who was a combative man, asked for one more powerful than any in existence, a one that must always win battles for its owner, a one worthy of a wizard who had conquered death. So Death had crossed to an elder tree on the banks of the river, fashioned a wand from a branch that had hung tree, and gave it to oldest brother. Then the second brother, who was an arrogant man, decided that he wanted to humiliate Death. Still furthered the ask for the power to recall another from Death. So Death picked up a stone from the river bank and gave it to the second brother and told him that the stone would give the power to bring back the dead. Finally Death turned to the third brother, a humble man. He asked for something that would enable him to go forth from the place without being followed by Death. So it was that Death reluctantly handed over his own cloak of invisibility. In due course, the brothers separated, each for his own destination. The first brother traveled for a week or more and reaching a distant village, sought out a fellow wizard with whom he had a quarrel naturally with the elder one,
as a weapon. He had could not fail to win the duel that followed, leaving his enemy dead upon the floor. The oldest brother proceeded to an inn where he boasted of the powerful one which he had snatched from death himself, and of how it made him invisible. That very night another wizard crept upon the oldest brother as he lay wine-sodded upon his bed. The thief took the wizard and for good measure slit the oldest brother throat, and so that took the first brother for his own. And your student, very good. Meanwhile, the second brother Baka estudyante, journeyed focus ha. to his own home, where he lived alone. There he took out the stone which had the power to recall the dead, and turned it thrice in his hand to this amusement and delight. The figure of the girl he had once hoped to marry before he her untimely death appeared at once before him, yet she was sad and cold, separated before Mary and separated from him as though by a veil. Though she had returned to the mortal world, she did not truly belong there and suffered. Finally, the second brother, driven mad by hopeless longing, killed himself so on to truly join her. And so that took the second brother for his own, but wrote that searched for the third brother for many years. He was never able to find him. It was only when he had attained a great age that the youngest brother finally took off the cloak of invisibility and gave it to his son. And then he greeted that as on that old friend with him gladly, and as equal they departed this life. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is, gusto kong malaman kung talaga bang naintindihan mo or naunawaan mo yung binasa mo na The Tale of the Three Brothers. Ngayon, gusto ko na sagutin mo yung katanungan ko. Nakalap mo or naintindihan mo sa binasa mo, or sabihin na natin ibuod para sa'yo. Sa iyong binasa, yung pagkaintindi mo sa iyong binasa. Tungkol sa tatlong magkakapatid. Tungkol sa tatlong magkakapatid, tama. And ano yung binigay sa kanya ano yung mga binigay ni kamatayan sa kanilang magkakapatid? One, tapos bato, tapos clock. Yung clock of invisibility. Ano yung binigay niya sa panganay? Nakapangyarihan? Bato? No.
Clock. No. Okay. Yung panganay, yun yung 1. Oo. Yung 1, yun yung makapangyarihan. And yung pangalawa, ano yung binigay sa kanya? Yung, Bato. oo, yung bato. Ano yung, anong kapangyarihan ng bato na yun? Bumubuhay. Oo, yung nagbabalik ng buhay ng patay. Di ba? Okay. And yung pangatlo, yung bunso, ano yung binigay sa kanya? Clock. Clock of invisibility. Sa tatlong magkakapatid na yon, sino lang yung nabuhay? Yung panganay. No. Yung bunso. Oh, tandaan mo, sa binasa mo, di ba? Yung panganay, namatay. Yung pangalawa, namatay din. Yung nabuhay, yung bunso. Bakit kaya nabuhay yung bunso? Dahil may ano yung katangian na meron siya kaya nabuhay? Humble man. Yes, humble man. Mabait kasi siyang tao kaya siya nabuhay. May sarili siyang desisyon at alam niya yung ginagawa niya at kung paano niya kontrolin yung binigay na kapangyarihan. Bakit namatay kaya yung dalawang kapatid niya pa, yung panganay at yung pangalawa? Kasi, Yung sige, kapatid niya po na kaya mo yan. oldest brother is combative man. Yes, combative man. And then yung pangalawa, Arrogant man. arrogant man. Dahil nga namatay sila dahil inabuso nila yung binigay na kapangyarihan ni sinagbigay. Kamatayan. Yan, ni kamatayan. Kaya in the end, nagbigay si kamatayan ng kapangyarihan sa bunso, pero hindi nakatulad ng binigay nila sa dalawang Magkapatid. kapatid niya. So ngayon, sa pagkamatay ng bunso nila ay hindi isang karumal-dumal. Ito ay isang natural. Di ba? Oo, natural lang. Nagkaanak muna sino yung nagkaanak? Muna. Hindi, namatay Bunso. na. O, yun. Si Bunso, bago siya namatay. Kanino pinamana yung binigay ng kamatayan? Sa anak niya. Sa anak niya. Tama. Ngayon, batid ko naman na naintindihan mo, ano yung aral na napulot mo? Sige. Ano yung aral na napulot mo? Okay. Ngayon, ano na yung ulit natutunan mo sa binasa mo na Tale of the Three Brothers? Ano yung aral na natutunan mo dito? Go, Keri. Hindi dapat inaabuso. Hindi dapat inabuso ang Binibigay Na? na kapangyarihan. nakapangyarihan. Dapat Hindi kinakatawanan. ang Kamatayan. kamatayan. Dapat alam mo din na Controlling. kontrolin ano yung dapat kontrolin? Yung Kamatayan. okay. Dapat din kontrolin yung bagay na binibigay. Tama? Sige. Isang katanungan. Ano ulit yung binasa mo? Ano yung title niya? The Tale of the Three Brothers. The Tale of the Three Brothers. Ano yung katangian ng panganay? The combative man. A combative man. Ano yung combative man? Mayabang. Mapagmataas. Tama? And yung pangalawa, ano yung katangian na meron siya? Arrogant man. Arrogant man, mayabang. And yung bunso?
humble man. Yes, a humble man. So, naintindihan mo ba, batid ko nga na naintindihan mo na talaga. And ito, ngayon, ano yung masasabi mo sa buong session na pagbabasa natin at yung mga pinagawa namin sa inyo na mga activities? Anong masasabi mo doon? Okay, ano yung sasabihin mo sa buong session or sa ating buong pagbabasa? Sa buong session ay Lakasan mo yung bus para marinig. sa buong session ay Ano? Sige, ilabas mo. mas na-improve yung pagbabasa ko. And? Mas lalong nag-improve yung pagbabasa mo. Ano pa? Go ahead, Drew. Ano pa yung nag-improve sa'yo? Sige, sabihin natin nag-improve ka. Ano yung nag-improve? Sabihin natin sa pagbabasa. Ano pa? Meron pa ba? Mas naintindihan ko yung mga malalalim na salita. Mas naiintindihan mo. Tama. Ano pa? Meron pa? Wala na. O, sige. Mas naiintindihan natin. Improve. How about naman sa mga activity na pinagawa namin sa inyo? Or sa'yo? Sa lahat ng mga activity ay mas napadali. Na ano yung mas napadali? Go ahead, Drew. Mas napadali na naunawaan ba yung mga activity or yung kwento? Ganon? Opo. Ngayon. Anong masasabi mo sa akin? Or ito na yung message mo? Ito na yung last. Okay. Message. Ano naman masasabi mo kay ate? Thank you for ate. And? Kasi tinuruan mo ako ng pagbabasaan. Ay? Ano pa? Mas napadali ko yung pagbabasa ko. Okay. And sa activity? Sa activity ay mas napadali Yung pag-aaral. ang pag-aaral. Okay. Sa ano naman, sa buong pag-tutor ko sa'yo, ano bang pakiramdam mo? Masaya ba? Or masaya ba yung may pagdating sa pagbabasa, may mga activities, ganon? Sure ka? Aba, Parang hindi seryoso. Okay, and again, ano ulit? Thank you. Okay, thank you. Okay, you're welcome din, and as a future teacher na din, ading responsibilidad din namin yon. And ngayon, ayun nga, okay, last na talaga to, and that's all. Thank you.